Hallelujah. Praise the Lord. Palakpan natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. For He is good. For His mercy endureth forever. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God who redeemeth all flesh. Hallelujah. Hallelujah. For He is good. His mercy floweth, O God, from the rising of the sun to the going down of the same. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. 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 Praise be to God. Jesus. Tunay nga na mabuti ang ating Panginoon. Hallelujah. Dahil kung hindi mabuti ang ating Panginoon, kasama na tayo sa mga natulog na sa araw na ito, mga kapatid. Kasama na tayo sa mga taong hindi na dumilat ang kanilang mga mata. Hallelujah. At sa oras na ito, buksan natin ang ating Biblia sa Romans 9:21, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Romans 9:21. Hallelujah. Sa lahat ng naroon na, magsabing amen. Amen. At aking babasahin sa King James Version, Romans 9:21. Hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor, and another one unto dishonor. We know that our God is sovereign, mga kapatid. And He is our potter and we are the clay. Hallelujah. At syempre tayo nasa laman, minsan mahirap magpahubog sa ating Panginoon. Ngunit dahil sa Kanyang Espiritu na nanahan sa atin, tayo ay Kanyang hinuhubog. At basahin natin Hosea 4:6. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hosea 4:6, sa lahat ng naroon na, magsabing amen. Amen. Hallelujah. Says here, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. My people are destroyed for lack of knowledge. Hallelujah. Makakaupo na po tayo sa oras na ito. Praise God. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa ating Diyos sa muling pagkakataon na tayo nakatayo sa likod ng pulpito. Nagpapasalamat din ako sa kanila pastor na hinayaan tayong tumayo sa likod ng pulpito ito. Sa aking pagkakalala, this is the third time na ako'y nakatayo sa likod ng pulpito ito. Unang-una is, kung di ako nagkakamali, is sawali pa yung banda sa likod ng onte at Children's Congress noon. Ako'y Bible School pa lamang. Yung second time is Wednesday Bible Study, kung di ako nagkakamali, at this is the third time, mga kapatid. And I thank the Lord for the opportunity that I was given to stand here. Hallelujah. Palakpakan nga natin dakilang Diyos. Hallelujah. And mga kapatid, our main text for today is located in 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7. Hallelujah. So, kung mabuklat nyo ang Bible nyo, banda doon, maaari nyong buklat at babasahin natin mamaya dahan-dahan iyan, mga kapatid. So, we are vessels, sabi nga sa Romans 21:9. Hallelujah. And sabi sa Hosea 9:21, sorry. At sabi sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. So it means ignorance means death. And knowledge equates to life, light, and direction, mga kapatid. So may mga bagay na papatay sa atin pag hindi natin alam. Sabi nga ng isang palabas na napanood ko noon, ignorance of the law is not an excuse. Kung hindi mo alam na kasalanan, hindi ito excuse para hindi ka makulong. The same is true with the Word of God. Hindi porket hindi mo alam na kasalanan ito, hindi ito excuse para hindi ka sabihin na inosente ako. No. You're still guilty
of the sin, mga kapatid. That's why, sabi nga sa Psalms 119 verse 105, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hallelujah. Aking ngang maalala nung last year, na nagtataka sila, pastor, bakit ang tagal mo mag-jogging? Nabot ka na isang oras. Nag-jogging ako mula dito hanggang dun sa, tawag dun? Yung sa nasa gilid ng DK. Hanggang dun sa dulo. At that time, madilim-dilim pa. Ang hirap maglakad. Dahil madilim. Dahil alam ko sa dulo nun is bangin. Yung as in, wala nang tatapakan pa. At habang nagda-jogging ako, na-realize ko yung salita ng ating Panginoon na alam natin sa ating sarili ang bagsabihin ng salita ng ating Panginoon. But light flashes through my brain when I realize na, Lord, ito ba yung sinasabi mo? Na we are walking in a dark world. That we are walking in a world full of darkness. At habang naglalakad ako, hawak ko yung cellphone ko, inoon ko yung flashlight, na ang hirap maglakad kapag yung flashlight mo is pandap. Pag hindi yung ilaw mo hindi malakas. Pag yung ilaw mo kulang sa liwanag. Na kahit gusto mong bilisan ang takbo mo papunta dun sa finish line, is hindi mo magawa. Dahil hindi mo makita ng maayos yung iyong dinaraanan. Nagigets nyo ba, mga kapatid, ang aking gustong sabihin? Amen. Hallelujah. Palakpakan nga natin ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. May mga bagay na alam natin, but sometimes God reveals it to us in a higher sense. Lalo na kapag na-experience na natin yung ibang sabihin ng salita. Hallelujah. At ang ating pananampalataya, mga kapatid, it's a form of an information. You cannot believe what you do not know. Mahirap maniwala sa bagay na hindi mo alam. Amen? You cannot believe without information. Kaya nga, sabi sa Bible, di ba? For the preaching of the word of God is foolishness unto men. At, for by faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hallelujah. So mga kapatid, ito ang buhay natin bilang mga Kristiyano. That's why there is preaching and teaching of the Word of God. For us to believe for who and what God is, mga kapatid. For us to know, for us to discover more of our God. And now, mga kapatid, as we open our Bible in 2 Kings verse 4, verse 1 to 7, I know some of us know the story, mga kapatid, but let us read it once more. It says here, Now there cried a certain woman of the wives of the son of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant, my husband, is dead. Patay na yung kanyang asawa. And thou knowest thy servant did fear the Lord. And the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. May utang. No? Malaki yung utang. At kung di nila ito mababayaran, kukunin ang kanyang 2 anak para maging alipin. Sabi nga ng preacher kung saan ko ito napakinggan, mga kapatid, in his own personal interpretation, that the next generation of our Christians is in danger, mga kapatid, if we don't have a miracle.
the next generation of Christians, of our young people, is in danger if we don't experience the miracle. Sabi dito, and Elisha said unto her, what shall I do for thee? What shall I do for thee? Sabi ni Elisha. At sabi niya, tell me, what hast thou in the house? Anong meron ka sa bahay mo? And she said, thine handmaid hath not anything in the house, save a pot of oil. Wala na. Pastor, wala na lahat. Naibenta na namin lahat ng aming ari-arian. Yung aming higaan, yung aming kotse, yung aming baka, yung aming mga tupa, nabenta na namin lahat. Ang meron na lang is yung pot of oil. Hallelujah. Let me tell you mga kapatid, that the oil is not the problem, mga kapatid. Sabi nga ni Elisha, anong meron ka? What you got? Dahil ang milagro, mga kapatid, hindi manggagaling sa labas. It will not come outside of the church. It will not come outside of your house, mga kapatid. Hallelujah. Noah had an altar before he got a home. Si Noah, bago siya nagtayo ng kanyang bahay, he first built an altar. Israel had a tabernacle before he got the land of promise. And David had the harp before he got the kingdom. Hallelujah. And the problem now is sometimes we have homes, but we have no altars. We have everything that God has provided us, but we have no altars. Jesus is not the problem, mga kapatid. And I'm also guilty of this, mga kapatid. I'm not a perfect Christian, and I'm not a perfect person. But God loves us. And Jesus is not the problem. Sometimes, and most of the time, it's us. What you got? Anong meron ka, brother? Anong meron ka, sister? Na maaaring magpadaloy ng milagro ng Diyos sa buhay mo, o maaaring pumigil ng milagro ng Diyos sa buhay mo. Anong meron ka? Siguro itong inang ito nag-iisip, ibibenta na nga yung anak ko para maging alipin. Tinatanong pa sa akin nitong taong ito kung anong meron ako. Kailangan ko ng milagro. Kailangan ko ng milagro ngayon, now, this instant. But sometimes, the miraculous things of God is out of our minds. Hallelujah. Then Elijah gave direction. Sabi niya, at nang narinig niya na meron lang pot of oil, at sabi ni Elijah, go borrow the vessels abroad to all thy neighbors, even empty vessels. Borrow not a few. Go borrow the vessels. He gave an instruction, go!
Go. Sometimes our teachers and our preachers give us instructions, but our flesh resists. Nagre-resist yung ating laman. Nagre-resist yung laman natin, mga kapatid. Dahil minsan hindi natin ma-realize o hindi natin maintindihan yung instruction ng ating Panginoon. O naiintindihan man natin yung instruction ng ating Panginoon, the flesh resist. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, di ba, nung siya ay nag-pray sa Garden of Gethsemane, ano sabi niya? The spirit is willing, but the flesh is weak. Yung spirito niya willing to be sacrificed, but his flesh is resisting. Dahil sino ba naman ang gustong mapunta sa chopping block, mga kapatid? Kahit nga mga hayop ay nagpupumiglas pag kinakatay namin ni pastor yung mga manok sa likod. Kahit hinang-hina na, lumalaban pa rin yan. Bakit? Life fights. The flesh fights for life. The flesh wants to live. That's our normal instinct. Tao ka pa din. Hallelujah. And let me repeat this. The oil is not the problem. Hallelujah. 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 2 Kings 4:2. What shall I do for thee? Sometimes we do not want to hear the preacher until all is set loose in their life. Minsan hindi natin gustong pakinggan yung mga tinuturo sa atin. Maliban na lang kapag sirang-sira na yung buhay natin eh. Minsan kapag okay pa lahat, we are on cloud 9, gumagana pa lahat ng nasa paligid natin, may nasasandalan pa tayo. Minsan, dulamin na niya, bagbagana na ito. Minsan may ganun tayong mentality eh. Minsan nga, excuse me mga kapatid ako rin guilty din ako sa bagay nito na sasabihin ko sa oras na ito. Minsan nga, pag yung preacher o yung nagtuturo sa likod, let us open our Bible in the book of this, in this verse, and in this verse. Alam ko na sasabihin yan. Amen? Alam ko na yung preaching. Alam ko na yung main thought ng preaching. Minsan may mga ganun tayong spirito eh. Turuan nawa tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. But God is good. Palakpakan nga natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Save a pot of oil. Sabi dito, some of us are either on our last dregs or dry. Minsan tayo nasa Wednesday Bible study, Friday prayer meeting, or Sunday, nadadalo tayo sa simbahan. Sometimes we are not full of the Holy Ghost. Aminin man natin o hindi. We are not full and brim and spiritual. And some of us minsan, kumbaga sa motor, nasa reserve ka na. Pumupugak-pugak na yung iyong motor. Na halos gumapang ka na, makarating ka lang sa iglesia. At minsan hindi ka na nga nasa reserve eh. Tuyo na. Tinutulak mo na yung sarili mo para lang makapunta ka dito sa bahay, panambahan. Hindi lang said, ubos na, wala na, zero, dry. To the point na, kumbaga sinabi nga nung rich man na nasa impyerno, kahit onting patak lang, okay na. Dahil minsan, kung ano yung wala ka, yun yung hanapin mo.
When I was working as a call center, mga kapatid, ang hirap. Dahil hindi mo hawak yung schedule mo. Hindi mo hawak yung oras mo. Sila may hawak. Kung kailan ka magbe-break, kailan ka iihi, kailan ka upo, kailan ka tatayo, kailan ka kakain. Bawat hinga mo, may bilang. Bawat kibot mo, may segundo. And while working there for 2 years, my soul was grieving. Dahil hiniling ko na lang, linggo nga, Sunday, Monday na off, pwede ba? At minsan, napagbibigyan ka naman, bibigay nila yung Sunday. Pero ang hirap pumunta sa church na nakaupo ka, nagpe-praise and worship ka, mamaya-maya, bumabagsak na yung iyong dalawang mata. Mamaya-maya, nakatulog ka na, kalagitnaan ng preaching. And my soul was grieving. But let me tell you, mga kapatid, the oil is not the problem. The oil is not the problem. It is us. At sabi nga ni Elijah, go borrow vessels. Find something God can pour something into. Do something. Gumawa ka ng paraan. Ito minsan hindi natin maintindihan sa ating dalawang hemisphere ng ating utak. Na hindi lang ang Diyos ang nagde-determine ng ating milagro. It's not only God that determines our miracle. It's also us. Because this woman and the prophet of God says, go borrow vessels. And he said, not a few. Wag onte. Not a few. Wag mong ontihan, damihan mo. More. And you are the one as Christians determine kung gaano kalawak yung milagro ng Diyos sa buhay mo. Minsan nagpe-pray tayo, may sakit tayo, Lord, gusto kong gumaling. In my personal faith, mga kapatid, ayaw kong nagtitake ng gamot kapag ako ay may sakit. As much as possible, kapag ako'y may iniinda, this is my personal faith, mga kapatid. Let me remind you, this is my personal conviction. At kapag ako'y nagkakasakit, ako'y may sakit ng ulo, as long as kaya kong i-endure, ini-endure ko, hanggang ako'y gumaling. Because I believe God is my healer. God is my healer. Kung kaya niyang magpatubo ng paa ng pilay, kaya niyang pagalingin yung aking paa. But there are times na nasasaid yung ating pananampalataya. Kaya, Lord, alam kong pagagalingin mo ako, magte-take ako ng gamot. No? Hallelujah. We determine the vastness of our miracle. Hallelujah. Borrow not a few. Any vessels, there is no requirement as long as it's empty. Minsan, ang problema natin, binibigay natin yung sarili natin sa Panginoon, pero ang binibigay natin, portion of ourselves. Lord, ito lang. Itong maliit na shot glass lang. Ito lang. O Lord, yung sakto lang.
Di ba? Minsan ang tiwala natin sa Panginoon, ano lang yung hanggang dito lang may boundaries. We should break, mga kapatid, the boundaries of our faith, mga kapatid. Remember the centurion, mga kapatid, na nung lumapit siya sa Panginoon, Panginoon, yung alaga ko may sakit. At anong sabi ng Panginoon? Halika, puntahan natin. Sabi ng centurion, no, I'm not worthy, Lord. Sabihin mo lang at gagaling ng aking servant. Hallelujah. Sabihin mo lang. Ano ang sabi ng Panginoon? He commended the faith of this Gentile person. Not a Jew, but a Gentile. Minsan yung mga hindi pananampalataya, sila pa yung mas malalim ang pananampalataya kaysa sa atin. Hallelujah. Remember the Syrophoenician woman na sinabi ng Panginoon na hindi para sa mga aso ang tinapay. For the miracles are the bread of His people. Pero hindi nagpapigil itong Syrophoenician woman na ito. Na sinabi niya, na Lord, kahit yung mga aso, kumakain sa mga nahuhulog na crumbs dun sa lamesa. We determine the scope of our miracle. At sabi dito, they shut the door. Miracles are always personal. May mga bagay na milagro para sa'yo, na para sa iba, normal lang. Miracles always happen in the personal. Nagising ka sa umaga para sa iyo, milagro yan, para sa ibang tao, hindi. And sometimes people will discourage you of your miracles. Kaya dapat minsan isarado natin yung ating mga pintuan sa alam natin mga taong hindi makapag-boost ng ating pananampalataya. When we are in our trying times, don't go with the person that will kill your faith. Maalala ko tuloy yung pagtuturo ni Brother Johnny, the faith killers. Malagang alalahanin natin yung mga bagay na yun. Hallelujah. And when thou shalt art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and thou shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. Hallelujah. Let me just nail something here. Nung sinarado nila yung bahay, ang kasama nung nanay is with her 2 sons. Ito minsan ang problema natin sa iglesia. Alam ko hindi yun nandito mga kapatid, but let us himayin natin ang salita ng ating Panginoon. He was with her 2 sons. We must make our children involved in the church. Children must be involved in the church. Huwag natin silang ihiwalay. Minsan inisip natin, makulit, maingay. No. They are God's heritage, mga kapatid. And we will be asked by God in the last days if our children are not with us in the end of times. The devil wants your children. Gusto nilang kunin yung next generation ng simbahan.
Kaya nga, kung titignan nyo, ang mga kabataan ngayon, sanlulong, sa games. Pasalamat tayo sa Panginoon, naka-overcome na tayo sa mga ganong bagay. But God is still working in us. Sanlulong, sa TikTok. 5 years old, 6 years old, 7 years old, nagti-TikTok. Nagsasayaw. Titignan mo yung mga sinasayaw nila, hindi ka matutuwa kung ikaw ay Kristiyano. Nag-scroll sila sa TikTok, titignan mo yung mga pinapanood nila, hindi ka matutuwa. Ito minsan ang problema. Pagpasensyahan po sa mga madadaanan nito sa sasabihin ko, mga kapatid. Minsan yung mga magulang, para lang mapatahahan yung mga bata, ang binibigay, cellphone. Ngayon, pag lumaki after 10 years, tatanungin mo sarili mo kung bakit ganun yung ugali niya, bakit siya ganun. Sino may kasalanan? Pinalaki mo sa harapan ng screen. Ako, lumaki ako sa harapan ng TV. Oh, hallelujah. Tapos tatanungin natin ang sarili natin, saan napunta yung mga bata? Hallelujah. Wednesday Bible study, Friday prayer meeting, Sunday service. We must bring our children to the church. Regardless, mga kapatid. Kung ikaw nagpapakain dyan, yung kaluluwa nila, responsibilidad mo, pati ang kaluluwa nila. Testimony ko lang, mga kapatid, nung ako'y high school. Nagtataka ko palagi sa tatay ko. May pagkamaloko. Maloko ako nung high school. Huwag na tayo pagka. Maloko. May pagkamaloko tayo nung high school. Na gala tayo minsan. At pag umuwi ako sa bahay, tinatago ko lahat ng traces na pumunta ako ng dagat. As in, talagang di mo ako maamoy na amoy dagat. Or kung saan nagpunta. Pero at the end of the day, marinig ko na lang si Papa ko. Si Papa ko na maghapon yun sa palengke, nung hindi pa siya nagpapasada. Sasabihin ni Papa ko, pumunta sa ganto, no? Si ganto kasama mo, no? Paano mo alam? Because my parents want to be responsible for my soul. At ganun din dapat tayo. Ganun din dapat ang mga magulang, mga kapatid. Kung hindi mo alam kung saan nanggaling ang anak mo, anong ginawa ng anak mo sa araw na ito, tanungin mo ang sarili mo, saan kaya pupunta ang anak ko? Kung hindi mo alam kung anong laman ng cellphone nila, hindi mo man lang mahawakan yung cellphone nila from time to time at makita kung sino yung kanilang mga kaibigan, hindi mo kilala ang kanilang mga kaibigan, tanungin mo ang sarili mo, papunta ba sila ng langit? Dagdagan ko lang yung preach ng ating Panginoon nung linggo. Nung last Sunday, tama ba? Yung God, the hate of God. Yung galit ng Panginoon. No? Sabi nung isang preacher na naalala ko is, love, real love, hates. Ang totoong pag-ibig marunong magalit. Hallelujah. Ang totoong pag-ibig marunong magalit. Kung mahal mo ang iyong anak, magagalit ka kapag may ginawa yang masama. Alam niyo kung anong kabaliktaran ng galit? Yung talagang end of spectrum, yung nasa dulo. Indifference. Dahil kung talagang hindi mo mahal yung tao, wala kang pake. That's why, kung titignan natin, kay Esau, halos walang naisulat sa kanya sa Bible. Halos lahat tungkol kay Israel. Kahit ilang beses pinalo, kahit ilang beses na napunta sa slavery ang Israel, kung titignan mo, halos walang naisulat kay Esau. That's indifference, mga kapatid. That's the real form of hate.
Now, ask yourself, parents, galit ba ako sa anak ko dahil mahal ko siya o galit ako dahil wala akong pakialam sa kanya? And you say, gusto ko ng milagro, gusto kong magbago yung mga anak ko. Gusto kong may pagbabago sa sarili ko. Tanong, ni-involve mo ba yung sarili mo? Ini-involve mo ba yung pamilya mo, yung anak mo sa iglesia? God is looking for a vessel. A willing vessel. A clean vessel. Minsan kapag may milagro sa ating buhay, gumagana yung mga rason natin eh. Reason always attacks our faith. Lord, bakit? Bakit ganito? Paano? Because reason is carnal, faith is spiritual. Reason works with our five senses. And faith works with our spirit. Hindi mo pwedeng sabihin sa mata mo na amuyin ang amoy. Hindi mo pwedeng sabihin sa pakinig mo na lasahan yung pagkain. Does not work, mga kapatid. Reason belongs to the natural man and faith belongs to the spiritual man. Faith works in the spirit, mga kapatid. Miracles work in the spirit and brings out it in the world. Reason kills faith. Mga kapatid. We are dead spirit kung hindi pa tayo na born again, mga kapatid. If we have not been baptized in the Spirit of God, we are dead. Minsan ilagay natin to eh. Ito yung dapat nating ma-realize, mga kapatid. That God, nung nilikha niya ang buong mundo, nung nilikha niya yung langit at lupa, He spoke to them. Kaya nga kapag nagbibigay instruction ng ating Panginoon sa nature, sumusunod ito willingly, naturally, without any resistance. But when God speaks to us, mahirap sumunod. Bakit? Because we are flesh. We were made. We are not spoken into creation. We were made into creation. We were formed by God. Hallelujah. The beauty of the gospel becomes beautiful because we are born again. You are begotten by the Word. We were born in the flesh, mga kapatid. Pinanganak tayo sa laman. Kaya mahirap sumunod sa Panginoon. Pinanganak tayo sa laman, pero nung ikaw ay nabautismuhan sa tubig at sa Espiritu, it gives you the power to obey God who is a Spirit because you are born in the Spirit. Nagets niyo, mga kapatid? It gives you power, it gives you authority. Kaya nga, when Adam fell from the Garden of Eden, before he fell, he was the ruler and the vice president of the world. Hindi siya alipin, hindi siya ulila. Kung babasahin natin ang Bible in Psalms 115:16, in Psalms 8:6, in Genesis 1:28, God gave us dominion over all things here on earth. He gave us power. Wala pang Holy Ghost noon, mga kapatid. Wala pang
water baptism noon. He was the first man created by God. And he was given power, dominion upon all things. Because because he was born by God. He was a natural person on earth. Kaya lang, nung nahulog siya, nung nagkasala siya, nawala na yung authority. Nawala na yung power. At binabalik sa atin ng Panginoon yung authority and power kapag tayo ay nabautismuhan sa tubig at sa Espiritu. Because we are being cleansed. Because we are being purified. At binabalik yung dati nating estado before the fall of man. Before the fall of man, mga kapatid. Hallelujah. Kung maalala natin ang John 10:10, anong sabi sa anong tawag sa kaaway? A thief. Tama? Magnanakaw. Anong tao? He was natural born person in the world. Amen? Si Satanas, he was called a thief. Bakit magnanakaw? Because the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Pero anong unang ginagawa na magnanakaw? He enters into a place without permission. Kaya nga tayo may natural authority. Si Satanas wala. Pero dahil nag-fall tayo, yung authority natin, napunta kay Satanas. Kaya kung babasahin natin ng Bible sa John 4:4, di ba? Nung pinakita ni Satanas sa ating Panginoon lahat ng kingdom of the world, sabi niya, ibibigay ko lahat ng ito, lumuhod ka lamang sa akin. Ito yung hindi kayang gawin ni Satanas. Kaya niyang i-offer, but he cannot force our flesh to submit. It is our own personal will, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan nga natin ating dakilang Diyos. Now, Jesus was born in this world. I-fast forward natin ng onte, mga kapatid. Wala na tayong oras. Jesus was born in this world. Ang title ng aking pagtuturo is God is looking for a vessel. And God was looking for a vessel on this earth. And He came on this earth in a vessel called Jesus. At ito minsan hindi natin maintindihan bilang Kristiyano. Most of us have already understood this, but some of us still isn't, mga kapatid. If we read John 5 verse 26 to 27, we can read there, because He is the Son of Man. John 5. Hallelujah. Says here, for as the Father hath life in itself, so hath He given to the Son to have life in Himself, and hath given Him authority to execute judgment also, because He is the Son of Man. Minsan di natin ito maintindihan. That though Jesus was God manifest in the flesh, He walked in this earth not just as God, hindi lang bilang Diyos. Minsan siya sabi, si Jesus siya eh. Nagawa niya yung mga milagro yun because He is Jesus. He's God manifest in flesh. No, mga kapatid. We must understood that when God walked on this earth, He walked also fully as a man, bilang tao. Amen? He walked fully as a man, 100% man. Though He is 100% God, He is also 100% man.
And kung anong ginawa ng ating Panginoon. Kaya sabi nga sa John 14:12, the works that I do shall ye do also. Gagawin nyo rin. And in Acts 10:38, God anointed Jesus of Nazareth. God anointed Jesus, the man Christ Jesus. He's giving us a perfect example of what we should be, a willing vessel. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang ating dakilang Diyos. And here's the thing, mga kapatid. Kung babasahin natin ang Bible, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, after his death, at noong mga panahon na nagpapakita siya sa mga disipulo, within that 40 days, wala kang mababasang ni isang account na may pinagaling personally. Oh, don't read me wrong, mga kapatid. Wala kang makikita account na may pinagaling si Jesus personally ng mga bulag, pilay, at mga pipe. Why? Because he had already a glorified body, which does not allow him to perform those miracles as a man. But after 10 days of his ascension, 10 days, the Holy Ghost comes in the day of Pentecost. The 120 disciples performed miracles, wonders, and signs. Because why? Because the authority is in the vessel, which is filled with the Spirit, mga kapatid. Satan wants your body. Hallelujah. Satan wants you. Because you are the temple of God. Satan wants to destroy you, to defile you, because you are the living temple of God. Kung babasahin natin ang Bible, mga kapatid, di ba kayo nagtataka bakit si Moses was flown into the river of Nile and want to be killed by the Pharaoh? Why Joseph was being tempted by Potiphar's wife? Why David was trying to be speared by Saul, to be killed by Saul? David running for almost 10, 20 years, if I'm not mistaken, mga kapatid. Satan always offers something to the body. There's always the new world culture. The devil always wants to monetize everything. Attach the symbol of money to anything. Clout seeking, pornography, sensory overload. The devil wants you. Di nyo ba na-realize, mga kapatid, that Satan is always after our vessels and not our souls, because he know that if he got our vessels, he got our soul. Pero hindi niya kayang hawakan yung ating mga kaluluwa, hindi niya kayang hawakan yung ating will, but he can touch the vessel. He can defile the vessel. That's why Jesus, when he was born, he was hunted down by Herod. When Jesus went in the wilderness, he was tempted by him. While his ministry, people tried to stone him. And don't tell me that you will not feel depressed or discouraged, because even Jesus felt discouragement. Brad, paano mo nasabi? Naalala niyo yung sinabi ng ating Panginoon, will you also leave me? Iiwan niyo rin ba ako? To those who know, you know, mga kapatid. And he was crucified. Hell was rejoicing, and after 3 days, he took the keys of death and hell. One thing we must understand, after Christ's resurrection, he did not perform any healing miracle.
But He wants a vessel, a willing vessel, a holy, separated vessel. Minsan narinig natin yung preaching na about the empty tomb, Pastor. You always hear about the empty tomb. You always hear about, but have you heard about the borrowed tomb? When Jesus died, He was buried in a borrowed tomb. Why? Magtataka tayo, ang mga Hudyo, may yaman yung mga yan. They have business acumen, mga kapatid. No? In history, may yaman sila, mga kapatid. Pero bakit borrowed tomb? Why borrow? Pero ito hindi natin maintindihan eh. Bakit ka bibili ng bagay na gagamitin mo within just 3 days? But He bought you with a price. He wants you. He wants me. He wants us, mga kapatid. He bought you with a full-blooded price. He wants you forever. Hindi lang 3 days, hindi lang 1 week, hindi lang kada Sunday, hindi lang kada Wednesday, hindi lang kada Friday. He wants you every day, 24/7, 365 days a year. Until the day you die. He borrowed the tomb. He bought you with a price. Palakpakan nga natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. And as we stand sa oras na ito, mga kapatid, as we prepare, remember, it's not the vessel that makes the content valuable, but rather it's the content that makes it valuable. Hindi ikaw. Hindi yung nilalaman o hindi yung vessel ang nagbibigay kahit gaano pa ka-ornate yung lalagyanan. Kahit gaano pa kaganda yung lalagyanan. O kahit gaano pa kaganda yung vase. Kung ang laman nito, pagpasensyahan sa salita, ihi. Diba? Yung mga lumang, natawag dito, Enirola noon, napakagandang tignan. Mga panahon na Espanyol na Enirola, napakagandang tignan. Pero ang laman nito ay ihi. At the end of the day, it's not as valuable as a container that contains gold, silver, or precious oil. Because it's not us that determines our value. It's God's presence in us that determines our value. Hallelujah. Hallelujah. God wants a vessel. For the whole week, for the whole month, I know I am not perfect, for the whole year. And God is talking to me. He is impressing me these words. I want my people to be dedicated. I want my people to be committed. With loyalty, with trust. Hallelujah. For the whole week, for the whole month, since youth camp, ito yung ini-impress sa akin ng Panginoon. Gusto kitang maging committed. Gusto kong ibigay mo not just 10% of your vessel. Not just 20%, not just 50%. I want it all. But my flesh is resisting. My flesh is resisting. But the Spirit in me is willing. That's why I cry, Lord, Lord, break this vessel. Mold me. Use me, Lord.
Because the blessing will flow. The oil will flow if we just let the vessel be clean and empty. As I've said, the oil is not the problem. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. As I call sister, I just call pastor. Praise God. Hallelujah. Napakinggan po natin ang salita ng ating pong Panginoon. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Even I don't know, mga kapatid, kung na-appreciate nyo, hallelujah, ang sisidlan na mayroon kayo sa gabing ito. Amen. Hallelujah. Truly, nung ang Diyos ay naghanap ng mga sisidlan, He doesn't seek for a golden ones, nor for silver ones. Hindi tayo ganon. Hindi tayo malagintong sisidlan. Hindi tayo malapilak na sisidlan. You know yourself. Kilala natin ang ating sarili. Sa tayong napakarumi, walang saysay. Itinapon na nga sa basura. Yun ang dating natin. But when the Spirit of God flows through us, we are being met for the Master's use today. We are being met for the Master's use. You are a vessel. Tayo yung mga sisidlan na yun, mga kapatid, na nahanapan ng Diyos at gagamitin. And tonight, mga kapatid, since this is a prayer meeting, ipagamit natin ang mga sisidlang ito na ilagak, mga kapatid. Una, ang ating sarili. Ilapit po natin sa ating pong Panginoon. Praise God, may mga prayer request tayo na dapat paglaanan ng pananalangin o pagsamo sa Diyos sa gabing ito. Praise God, hallelujah. Una sa lahat, ang ating mga sarili, mga kapatid, use me, Lord, as a vessel, as an intercessor. Amen. Una sa ating sarili, sa mga membro sa ating pamilya, mga anak, kung medyo may alanganin sila sa kanilang kalagayan. Amen. Asawa, babae na asawa na lalaki o babae, idulog natin sila sa ating pong Panginoon. Praise God. And let's pray, mga kapatid, for our service tomorrow sa gawain ng mga nanay, mga kapatid, sa Casas Family. Ang gawain, mga kapatid, ng mga tatay, ang Zone 1 dun sa San Juan Church. Ang Section 3 Conference, sectional, August 15 and 16. Amen. At patuloy na kalooban ng Diyos, mga kapatid, kay Sister Julian. Amen. Hallelujah. At anointing ng Panginoon sa patuloy niyang ginagamit na tumatayo sa pulpitong ito, sa likuran ng pulpito. At sa atin na patuloy na ginagamit ng Diyos, patuloy pa tayong magkaroon ng malalim na kabigatan upang manalangin. And also for Sister Hannah, let's pray for the will of God for her life. At ang pagkiulis pa rin ng Diyos, mga kapatid, sa mga mahal natin sa buhay, as I have said. Amen. Kilala natin ang mga mahal natin sa buhay, mga membro ng ating pamilya. I know, kanina, na-move tayo, mga kapatid. Amen. Ang sabi ng tagapagturo natin ng salita ng Diyos, na saan yung ating mga anak sa panahon, mga kapatid, na amen, nandun tayo na i-involve sa gawain ng ating pong Panginoon. Huwag natin i-ignore ang mga ganitong pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos dahil totoo yung sinabing ang dahilan natin makukulit. Pero mga kapatid, hindi yon ang dahilan na hindi natin sila dalhin sa ating pong Panginoon. Amen. We have our voice, mga kapatid, and the Bible says, the prayer of the righteous man availeth much. Papakinggan pa rin tayo ng Diyos. We pray, let's continue pray for Sister Amelia, for the twins of Sister Rachel, kay Mosh and Josh. I know she is burdened with them, mga kapatid, kay Victor Jerome, kay Rachel Acosta, and everyone na alam natin na medyo hindi maganda yung kanilang kalagayan spiritually, mga kapatid. Hallelujah. So,
Meron kayo mga prayer request, personal request? Amen. And God will determine your miracle sa yung hinahangad ngayon na mangyari. Hindi lang yung gustong gawin ng Diyos, pati yung gusto mong mangyari, gagawin ng ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. And let's lift up our hands before we pray. Hallelujah. Awitin natin nagsabing, make me an instrument. Make me an instrument. Make me an instrument of your love today. Of your love today. May I remember your sweet children, Lord, every time that I pray. Help me show some kindness, Lord, to everyone that I meet each day. Make me an instrument of your love today. We can kneel down now, mga kapatid. Malaya na tayong humanap ng lugar. Manalangin. Come on. You are a vessel being bought with a price. Pahalagahan po natin ang bagay na ito na ginawa ng Diyos sa ating buhay. May I remember. Hallelujah. Magpasalamat tayo. Dahil nung ang Diyos ay naghanap, tayo ang kanyang hanahanapan. Every time Na kung that I pray, titignan lang natin ang ating sarili, and help me magtatanong tayo, Panginoon, sino ako? kindness, Lord, Ano ang mayroon ako sa buhay na ito? that I meet each day. Wala tayong may pagmamalaki, wala tayong may pagmamayabang. But God sees something you didn't see in yourself. May bagay na nakita ang Diyos sa iyo na hindi mo nakikita sa sarili mo.